Churches. Okay, before we start, let's all pray. Kaya bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa dakilang pag-ibig at biyaya. We were born as sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po ipinanganak ng mga makasalanan at nakatadhana po kami doon po sa walang hanggang impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal perdition. Ngunit ikaw po inahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming pong espiritu mula po doon sa walang hanggang pagkawasak. Today, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to listen to your word and also in order to have a fellowship together. Kaya ngayon po na araw po ng Panginoon, kami po na pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon-tipon upang makapakinig po ng iyong salita at upang purihin po ang Panginoon. Let us do not forget why our Lord saved us first among the people. Kaya nawawag po namin malimutan kung bakit po kami yung unang iniligtas ng Panginoon sa lahat po ng mga tao. We are living in the end of age, and our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Kaya kami po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at malapit na po ang ikalawang pagdating ng Panginoong Yesus. Let us listen this age and let us be prepared to stand before the Lord. Naway kilalanin po namin yung panahon po namin ngayon at nawa maging handa po kami sa pagtayo po namin sa Panginoon. There are still so many lost souls who are not saved yet. Marami po pong ligaw na kaluluwa yung hindi pa po naliligtas. Let us have one mind and cooperate to one another in order to preach the gospel to the lost souls. Nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan namin yung bawat isa upang may pangarap pong yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Especially we are praying for the district Bible seminar and also our grand Bible seminar. Lalong-lalo po, pinapanalangin po namin yung district Bible Seminar at yung Grand Bible Seminar. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors. Nawagawin po namin yung aming mga kaya na may imbitahan po yung aming mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. Today also, let us get the spiritual strength through the Word of God and through the fellowship. At nawa ngayon din po na magkaroon nawa kami ng kalakasan sa pamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. We know there are many brothers and sisters who are not able to attend this Lord's Day sermon. At ngayon po meron po kami ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon pong Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them do not forget the grace of the Lord and please let them continue their sincere Christian life. Kaya nasa man po sila, ano mo po yung kanilang ginagawa, nawawag po nila malimutan yung biyaya ng Panginoon at makapagpatuloy po sila sa kanilang pong buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon to the end, the Holy Spirit is with us and working us. Kaya magpasimula pong kasama tapos ito pong Lord's Day sermon, naway samahan po kami at kumilos nawa sa amin ang Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming pong dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. 1 Samuel chapter 7 from verse 12 to 14. Kaya tignan po natin sa ating pong mga Biblia sa unang Samuel chapter 7. 1 Samuel chapter 7 from verse 12 to 14. Sa unang Samuel po, chapter 7, simula po verse 12 hanggang 14. Okay, babasahin ko po. Nang magkagayoy, kumuha si Samuel ang isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinasabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Kaya't nagapiin ang mga Pilisteo at hindi na muli pumasok sa nasasakupan ng Israel. Ang kamay ng Panginoon ay laban sa Pilisteo sa lahat ng mga araw ni Samuel. Ang mga bayang sinakop ng mga Pilisteo sa Israel ay binalik sa Israel mula sa Ekron hanggang sa Gat at binawi ng Israel ang kanilang nasasakupan mula sa kamay ng mga Pilisteo. Nagkaroon din ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng mga Amoreo. Today, we are going to think about this 1 Samuel, especially verse 12. Thus far, the Lord has helped us, meaning the Ebenezer. Kaya ngayon po, pag-iisipan po natin dito po sa unang Samuel chapter 7, lalong-lalo po dito po sa verse 12, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon, ibig sabihin po nito yung Ebenezer. Yeah, since we got salvation, God is with us, and also God is taking care of us continuously. Kaya nga po mula po ng ating pong kaligtasan, yung Panginoon po ipatuloy po tayong iniingatan at inaalagaan. By the grace of God, we were able to continue our sincere Christian life. Kaya sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos, na ipapagpatuloy po natin yung ating pong buhay Kristiyano. So in order to understand this 1 Samuel chapter 7, first we need to understand the background of the 1 Samuel chapter 6.
Kaya una po, para maunawan po natin yung pong unang Samuel chapter 7, pag-iisipan po natin yung background po doon po sa unang Samuel chapter 6. Yeah, Israel went out to battle against the Philistine, but they were defeated by the Philistine. Kaya yung Israel po, sila po ay lumaban doon po sa Pilisteo, ngunit sila po ay natalo doon po sa mga Pilisteo. Because of their sin, Israel was defeated. Dahil po sa kanilang kasalanan, sila po ay natalo ng mga Pilisteo. Although they went out to battle with the Philistine, they brought the ark of the Lord, but they were defeated. Kaya kahit na sila po ay lumabas upang labanan po yung mga Filisteo, kasama po yung kaban ng Diyos, ngunit sila po ay natalo. As a result, the ark of the Lord was captured by the Philistine. Kaya bilang resulta po, yung pong kaban ng Diyos, ito po ay nakuha ng mga Filisteo. Yeah. And God struck the Philistine, and many people died. At pagkatapos po, pinalo po ng Diyos yung mga Filisteo at marami pong tao yung namatay. That's why the Philistine decided to send the ark of the Lord to the Israel. Kaya nga po nagdesisyon po yung po mga Pilisteo na dalhin po yung kaban ng Diyos doon po sa Israel. Yeah. At the first time, the Philistine, they sent the ark of the Lord to the Beth-Messi. Kaya yung unang pagkakataon po, dinala po ng mga Pilisteo yung pong kaban ng Diyos doon po sa Beth-Semes. So, but when the men of the Beth-Semesi had looked into the ark of the Lord, many people died. According to the Bible, 50,000, the 70 people, they were died. Kaya nga po, nung nakita po ng mga tao doon po sa Beth-Semes, yung pong kaban ng Diyos, maraming tao po yung namatay at nasa 50,000 at 70 yung pong mga namatay. So, the people, they came to know how much God is fearful. Kaya nalaman po ng mga tao kung gaano po nakakatakot yun pong Diyos. Yeah. Let's open the Bible. 1 Samuel chapter 6, verse 20. Kaya tignan po natin sa unang Samuel, chapter 6, sa verse 20. Okay, verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng mga lalaking taga Beth-Semes, sino ang makakatayo sa harap ng Panginoon dito sa banal na Diyos? Kanino niya ito ipadadala upang mapalayo sa atin? Yeah, who is able to stand before this holy, the Lord God? Yes, the people, the men of the Beth-Semes, the 50,000, 70 people, they were died when they looked into the ark of the Lord. Kaya nga po yung pong mga lalaki doon po sa Beth-Semes, nasa 50,070 po yung pong mga tao na namatay. As a result, they came to fear God. Kaya bilang resulta, nagkaroon po sila ng pagkatakot sa Diyos. And they said, who is able to stand before this holy, the Lord God? Kaya nagawa po nila sabihin na sino ang makakatayo sa harap ng Panginoon dito sa banal na Diyos. First, we are going to think about the fear of God. Kaya una po, pag-isipan po natin yung pagkatakot sa Diyos. In our Christian life, the fear of God is very important. Kaya sa ating po mga buhay Kristiyano, yung pong pagkatakot sa Diyos ay napakahalaga. That's why Bible says, the Proverbs chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Kaya nga po binanggit po doon sa mga Kawikaan, chapter 9, verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yeah. We should know the ark of the Lord. It present God's presence. Kaya po yung kaban ng Panginoon, ito po ay lumalarawan sa presensya po ng Diyos. Yeah, that's why when the people they did not know the fear of the God, many people died. Kaya nga po yung mga tao, dahil sa hindi po sila nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos, marami pong tao yung pong namatay. After 50,000, the 70 people died in the Beth-Messi. The men they sent the ark in the Kiriath-Jearim. Kaya pagkatapos po na mamatay ng pong 50,000 at 70 na mga katao, dinala po nila yung kaban ng Diyos doon po sa Kiriath-Jearim. And the ark was stayed in the house of Abinadab for 20 years. At nanatili po yung pong kaban ng Diyos doon po sa bahay ni Abinadab sa loob po ng 20 taon. Yeah, Abinadab, he knew what happened in the Beth-Messi. That's why he also feared the ark of the Lord. Kaya si Abinadab po, nalaman din po niya kung ano po nangyari doon po sa Beth-Semes, kaya nagkaroon din po siya ng pagkatakot sa Diyos. That's why he consecrated Eleazar, his son, to keep the ark of the Lord. Kaya nga po, itinalaga niya po yung kanya pong anak na si Eleazar upang ingatan po yung kaban ng Panginoon. I think
house of the house members of the Eleazar, they really feared the ark of the Lord. Kaya sa tingin ko po, yung mga tao po doon sa bahay po ni Eleazar, talagang nagkaroon po sila ng pagkatakot sa Panginoon. In our Christian life, this is also very important. To fear God is the beginning of the wisdom. Kaya nga po sa ating po mga buhay Kristiyano, yung pagkatakot po sa Panginoon, ito po yung napakahalaga. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. So when the fear of the God is disappeared, the Christ in our Christian life will be started. Kaya nga po, kapag yung pagkatakot po sa Panginoon ay naglaho, yung pong kahirapan sa ating buhay ay magsisimula. If you read the Bible, there are several cases. For example, the sons of the priest Eli, the Hophni and the Phinehas, both of them, they did not know God and they didn't fear God. Kaya halimbawa po, yung po mga anak po ni Eli na sina Phinehas, hindi po sila nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos. As a result, the two sons of the priest Eli, they were killed by the Lord. Kaya nga po bilang resulta, yun nangyari po din sa dalawang anak ni Eli, sila po ipinatay ng Panginoon. Okay, let's open the Bible, 1 Samuel chapter 2. Kaya tingnan po natin sa unang Samuel chapter 2. Verse 17. Sa verse 17. First Samuel chapter 2 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang kasalanan ng mga kabataang iyon ay napakalaki sa harap ng Panginoon sapagkat winalang kabuluhan ng mga tao ang handog sa Panginoon. Yeah, therefore, the sins of the young man was very great before the Lord. For men abhorred the offering of the Lord. They despised the God's offering and they committed the big sin before God. Kaya nga po, winalang kabuluhan po nila yung pong handog sa Panginoon, kaya nakagawa po sila ng napakalaking kasalanan sa harap ng Panginoon. Yeah, in case of the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, they did not know who is God. Kaya nga po sa kaso po ng mga anak ni Eli na sina Phinehas, hindi po sila nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos. And also, they despised the God's offering. At isa po pong bagay, kinamuhan po nila yung pong paghandog sa Panginoon. Because they did not fear God. Dahil hindi po sila nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos. As a result, two sons of Eli, they were killed in the middle of the battle. Kaya nga po bilang resulta, yung dalawang anak po ni Eli, sila po ipinatay sa gitna po ng digmaan. Chapter 2, verse 34. Sa chapter 2 po, verse 34. 1 Samuel chapter 2, verse 34. Sa unang Samuel po, chapter 2, verse 34. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mangyayari sa iyong dalawang anak na sina Hophni at Phinehas ay magiging tanda sa iyo, sila'y kapwa mamamatay sa iisang araw. Yeah. Here, now this shall be a sign to you that will come upon your two sons, on the Hophni and the Phinehas. In one day they shall die, both of them. Yes, these the two sons of Eli. They did not know God and they despised the God's offering and they didn't fear God. As a result, they were killed in the middle of the battle with the Philistine. Kaya nga po itong dalawang anak po ni Eli, dahil hindi po nila kinalala yung Diyos at kinamuhan po nila yung handog sa Panginoon at hindi po sila nagkaroon ng takot sa Panginoon, sila po ay namatay sa gitna ng digmaan dun po sa mga Filisteo. Most of the people, they know God is merciful and God is love. But they don't consider God is justice. Kaya karamihan po sa mga tao, inaakala po nila na yung Diyos, siya po ay pag-ibig, siya po ay maawain, ngunit hindi po nila nalalaman na yung Diyos, siya rin po ay hukom. We should not think God as like the man. Kaya hindi po dapat natin isipin yung Diyos na bilang tao. Yeah. That's why, whenever we serve the Lord, we should fear God. Kaya nga po sa tuwing pinaglilingkuran po natin yung Diyos, dapat po natin katakutan yung Diyos. Bible says to fear the Lord is the beginning of the wisdom. Kaya sinabi po ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. And also, you may know the son of the Abinadab, the Uzzah, he was also killed. He was killed by God.
At maging siguro po, alam po ninyo, yung pong anak po ni Eli, anak po ni Abinadab na si Uza, siya rin po ipinatay ng Panginoon. Let's open the Bible, 1 Samuel chapter 6. Kaya tingnan po natin sa unang Samuel, chapter 6. Second Samuel chapter 6. Sa ikalawang Samuel po, chapter 6. Verse 6 and 7. Simula po verse 6 hanggang 7. Second Samuel chapter 6, verse 6 and 7. Babasahin ko po. Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan ito sapagkat ang mga baka ay natalisod. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat tumawak siya sa kaban. Namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Yeah, in the days of the King David, they decided to move the ark of the Lord from the house of Abinadab to the other place. Kaya doon po sa panahon po ni Haring David, dinala po nila yung kaban ng Diyos, yung po mula po sa bahay ni Abinadab, patungo po sa ibang lugar. But actually, in case of the ark of the Lord, the rabbis, they had to carry on their shoulder. Sa katunayan po, yung pong kaban ng Diyos, kinakailangan po nila ito na bitbitin sa kanila pong mga balikat. But they put the ark on the cart. Ngunit nilagay po nila yung pong kaban doon po sa kahon. This is wrong. That's why there was a problem. Kaya ito po yung mali, kaya nagkaroon po sila ng problema. Yeah, verse 6. When they came to the the threshing floor, Uzzah put out his hand on the ark of God, took hold of it. For oxen stumbled. Yeah, oxen stumbled. So the ark was trying to falling. That's why he hold the ark with his hands. Kaya nga po dito sa verse 6, dahil sa mahuhulog na po yung kaban ng Diyos, sinubukan po ni Uza na hawakan yung pong kaban ng Diyos. What happened? Kaya Uzzah, when he hold the ark of the Lord, God struck him and then he was killed at the place. Kaya ano po nangyari? Nung hinawakan po ni Uza yung kaban ng Diyos, siya po ay yung galit po ng Panginoon ay nagningas sa kanya at siya po ay pinatay. What is the meaning of the ark? Kaya ano pong ibig sabihin nito pong kaban? The ark of the Lord, it represents the God's presence. So, when we touch the ark, they disregard the God's holiness. Kaya ito pong kaban, ito po yung malarawan sa presensya ng Diyos. Kaya kapag hinawakan po nila yung kaban ng Diyos, ito po ay pagwawalang bahala sa kabanalan po ng Diyos. That's why God struck the Uzzah and he was killed. Kaya nga po pinatay ng Panginoon si Uza at siya po ay hinampas. Yeah, think about the ark of the Lord. It was staying in the Abinadab's house around 20 years. Kaya kung pag-iisipan po ninyo, yung pong kaban ng Diyos, nanatili po ito sa bahay ni Abinadab sa loob po ng 20 taon. But at the first time, Abinadab and then his sons, they were afraid of the ark. They feared the ark. Kaya sa unang pagkakataon po, yung pong mga anak ni Abinadab, sila po ay natakot dito po sa kaban ng Diyos. That's why Abinadab consecrated his eldest son, the Eleazar, to keep the ark of the Lord. Kaya nga po itinalaga niya po yung kanya pong anak si Eleazar upang ingatan po yung kaban ng Panginoon. But what happened as time goes on, they lost to fear of the Lord. Ngunit ano po yung nangyari? Habang lumilipas po yung panahon, naglaho po yung pagkatakot nila sa Panginoon. Yeah. In case of the Uzzah, maybe they might be very young when the ark was in their house. Kaya marahil po, sa kaso po ni Uza, siya po ay bata pa nung panahon po na yung kaban ng Diyos ay nasa kanila. Yeah, he might see the ark of the Lord for a long time. So, nothing happened for a long time. Kaya marahil, nakikita niya na po na matagal na yung pong kaban ng Diyos at wala pong nangyayaring anuman. Maybe he might think, this is just like one of the box. Marahil, iniisip niya po na ito lamang ikagaya po ng isang kahon. That's why to fear of the Lord is disappeared.
Kaya nga po yung pagkatakot sa Panginoon, ito po ay naglaho. When they are trying to move the ark of the Lord, and then when the oxen was stumbled, he hold the ark of the Lord. As a result, he was killed. Kaya nga po, habang binibitbit, habang pasan po nila yung kaban ng Diyos, yung mga baka po ay natalisod at kanya pong hinawakan yung kaban ng Diyos at siya po ay pinatay ng Panginoon. In our Christian life, it is also same. Some brothers and sisters, when we get the salvation, we really love God and we really fear God. Kaya ganyan po sa ating pong mga buhay Kristiyano, yung mga brothers and sisters po, pagkatapos po ng kaligtasan, minamahal po nila yung Diyos at nagkakaroon po sila ng pagkatakot sa Diyos. But when you are accustomed to the Christian life, maybe you may disregard something. Kaya marahil din po sa inyo pong pagkapatuloy, sa inyo pong buhay Kristiyano, maraming bagay yung inyo pong pinagwawalang bahala. As like the two sons of the Eli, the Hophni and Phinehas, they disregarded the God's offering. Kaya maging yung anak po ni Eli, si Hophni at si Phinehas, binalang bahala po nila yung pong paghahandog sa Panginoon. As a born-again Christian, if we have such kind of the wrong concept or wrong mind, that is very dangerous in our Christian life. Kaya nga po, pag nagkaroon po tayo bilang mga born-again Christian, pag nagkaroon po tayo ng ganitong kaisipan sa ating pong mga puso, ito po yung mali sa ating pong buhay Kristiyano. If we esteem our God rightly, our Lord also will regard us rightly esteemed. Kaya nga po, kapag minamaliit po natin yung Panginoon, yung Diyos po, tayo po ay Kanya pong mamaliitin din. So, we need to examine how we are serving the Lord. Kaya kailangan po natin suriin kung paano po tayo naglilingkod sa Panginoon. Whenever we attend the Sunday sermon or Wednesday sermon, what kind of our heart should be prepared? Kaya nga po sa tuwing dumadalo po tayo sa Sunday sermon at Wednesday sermon, anong klaseng puso yung dapat po nating ihanda? Yeah. We are serving the Lord in the presence of God. Kaya pinaglilingkuran po natin yung Diyos sa presensya po ng Panginoon. That's why Bible says to fear the Lord is the beginning of wisdom. Kaya nga po sinabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yeah. So whenever we serve the Lord, we should serve the Lord sincerely, more sincerely. Kaya nga po sa tuwing pinaglilingkuran po natin yung Diyos, dapat na paglilingkuran po natin siya ng may katapatan. Okay, let's go back to 1 Samuel chapter 7. Kaya balikan po natin sa unang Samuel, chapter 7. Verse 3, Sa verse 3 po. verse 3 and 4, Simula po verse 3 hanggang 4. 1 Samuel chapter 7, verse 3 and 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel, kung kayo'y nanunumbalik sa Panginoon ng inyong ng buong puso, ay inyong ang alisin ang ibang mga Diyos at ang mga astarot na nasa inyo. Ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglingkod at igliligtas niya kayo sa kamay ng mga Filisteo. Kaya't inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga astarot at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Yeah. Samuel spoke to all the house of Israel, saying, if you return to the Lord with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashetarahs from among you, and then prepare your heart for the Lord. Prepare your heart for the Lord. Kaya sinabi po dito ni Samuel sa buong sambayan ng Israel, kung kayo nanunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong ang alisin ng mga Diyos at mga astarot na nasa inyo, ituon ninyong inyong mga puso sa Panginoon. What is the right attitude, and then what is the right heart to serve the Lord? Kaya ano po ba yung tamang pag-uugali? Ano po ba yung tamang puso sa paglilingkod sa Panginoon? First, we must put away the wrong things. Kaya unang bagay po, dapat po nating alisin yung mga maling mga bagay. According to the Ephesians chapter 4, Apostle Paul also said to the Ephesian church brethren, put off your old man and put on the new man. Kaya maging doon po sa iglesia sa Efeso, binanggit po ni Apostol Pablo na dapat nilang alisin yung dating pagkatao at isuot yung bagong pagkatao. As a born-again Christian, if we are still have so many undesirable behavior or the worldly things, it is not desirable. Kaya nga po sa ating pong mga buhay Kristiyano, kapag ninanais po natin yung mga bagay na hindi ka nais-nais, hindi po ito nakakalugod sa Panginoon. We must put off the old man and we should put on the new man.
Kaya dapat po nating alisin yung dating pagkatao at isuot yung bagong pagkatao. Yeah. That's why here the Bible says, prepare your hearts for the Lord and serve Him only. This is very important. We cannot serve the two kind of things. We cannot serve this world and also at the same time our Lord. Kaya sinabi po dito, ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglingkod. Kaya hindi po natin magagawang paglingkuran yung Diyos at yung sanlibutan na magkasabay. Our Lord also said, one man cannot serve two masters. Kaya maging yung Panginoon po, sinabi po niya, hindi yung makakapaglingkod ng tao sa dalawang Panginoon. But many people, they are trying to serve two masters. They are serving the Lord, at the same time, they are trying to serve this world. Kaya ang nangyayari po, yung mga tao po, pinaglilingkuran po nila yung Panginoon at maging pinaglilingkuran din po nila yung sanlibutan. But here, verse 4, so the children of Israel put away Baals and Ashidaros and serve the Lord only. This is very important. Serve the Lord only. Kaya dito po sa verse 4, kaya tinalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at mga Astarot at ang Panginoon lamang kanilang pinaglingkuran. Kaya ito po yung mahalaga, ang Panginoon lamang kanilang pinaglingkuran. For example, when you get married as a husband and wife, they should be faithful in your husband and in the wife. Kaya halimbawa po, kapag kayo po ay kinasal na, kaya dapat na kayo po ay maging tapat sa inyo pong mga asawa. If the wife love other men rather than the husband, what will happen? Kaya kapag binahal po ng asawang babae yung ibang lalaki, ano po yung mangyayari din po sa asawang lalaki? The marriage will be broken. Kaya po yung kasal, ito po yung masisira. Yeah, in our Christian life, it is also same. We only should serve the Lord only. Kaya gayon din po sa ating po mga buhay Kristiyano, dapat lamang po natin paglingkuran yung Panginoon. Joshua chapter 24. Tingnan po natin sa Josue, chapter 24. Joshua 24, verse 15. Sa Josue po, chapter 24, verse 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos sa pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos na mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Yeah. This is the testimony of the Joshua, right? But as for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Only they will serve the Lord. Kaya ito po yung naging patotoo ni Josue, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. It is also necessary in our Christian life. Kaya ito rin po ay kinakailangan sa ating po mga buhay Kristiyano. So, what is in your heart right now? Kaya ngayon po, ano po yung nasa inyong puso ngayong araw? If your heart is filled with so many worldly things, how can you serve the Lord sincerely? Kaya kung yung ipong mga puso ay puno ng mga makasanlibutan mga bagay, paano po kayo makapaglingkod sa Panginoon? As you know well, after we get salvation, we will accomplish the sanctification through our Christian life. Kaya gaya po ng alam po ninyo, pagkatapos po ng kaligtasan, kinakailangan po natin ng maisakatuparan yung pong pagpapabanal sa ating pong mga buhay. But do you know what is the first step of the sanctification? Ngunit alam niyo po ba yung unang hakbang ng pagpapakabanal? Sanctification, the first step of the sanctification is to separate. Kaya yung unang hakbang po sa pagpapabanal ay yung pong pagkahiwalay. That's why, according to the 2 Corinthians chapter 6 also, God said, be separate from this world. Kaya nga po binanggit din po ng Diyos doon po sa 2 Corinto chapter 6, yung kayo himuwalay mula sa sanlibutan. And God said, come out among the people who are not saved. At sinabi rin po ng Diyos na lumayo kayo mula sa mga tao na hindi ligtas. Church is the gatherings of the truly born-again Christian, those who are separated from this world. Kaya ito pong iglesia, ito po yung pagtitipon ng mga born-again, tunay na born-again Christian na hiwalay po sa sanlibutan. So, we should keep our heart from these worldly things. Kaya dapat po nating ingatan yung ating pong mga puso mula po sa mga bagay sa sanlibutan. Okay, let's open our Bible. Ephesians chapter 3. Kaya tignan po natin sa Efeso chapter 3.
Ephesians chapter 3, verse 17. Sa Efeso po, chapter 3, verse 17. Ephesians chapter 3, verse 17. Sa Efeso po, chapter 3, verse 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. That Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love. Right? Christ may dwell in your heart. What about you? What is in your heart right now? Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso. Kaya paano naman po kayo? Ano po yung nasa inyong puso? If you love other things rather than our Lord Jesus Christ, it is not desirable. Kaya kung masigit po ninyong minamahal yung ibang mga bagay kaysa sa ating Panginoong Kristo, hindi po ito kanais-nais. That's why the Bible says, 1 John chapter 2, verse 15, do not love the world or other things. If you love the world or other things, the love of Father is not in you. Kaya nga po binanggit po doon sa unang 1 chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. If your heart is filled by other worldly things, you cannot serve the Lord sincerely. Kaya kung yung po mga puso ay puno po ng mga bagay na sanlibutan, hindi po kayo makapaglingkod sa Panginoon na may katapatan. Satan is trying to tempt us so many kind of worldly things. Si Satanas po, sinusubukan po niya tayo na tuksohin ng maraming mga bagay sa sanlibutan. Yeah, the lust of the flesh and the lust of eyes and the pride of this world. Yung pagnanasa ng laman, yung pagnanasa ng mga mata, at yung pagmamataas sa buhay. If we are not careful, our heart also shall be filled with the worldly things, and our Christian life shall be destroyed little by little. Kaya nga po kung hindi po natin iingatan yung ating pong mga puso, yung ating pong buhay Kristiyano, ito po ay mawawasak ng paunti-unti. Yeah. You know the anay, right? When the anay start to eat the wood, maybe at the first time it will be very small. But little by little, outside it looks okay. But inside, it shall be eaten by the whole anay, and then finally, whole the wood shall be destroyed. Marahil, alam niyo po yung anay, kapag ito po kinakain po nito yung kahoy ng paunti-unti, marahil sa labas po, ito po ay maganda, ngunit sa loob po, ito po ay paunti-unti nang nasisira. Satan also trying to tempt us like this. At the first time, the small things. If we allow the small things, next time, a little more bigger. Next time, more bigger. And finally, you shall be fall down, and then your Christian life shall be destroyed. Kaya ganun din po si Satanas po, sinusubukan po niya tayong tuksohin sa mga maliliit na bagay at pagkatapos sa mga malalaking bagay at pagkatapos masisira po yung ating pong mga buhay Kristiyano. I really pray all of our brothers and sisters will continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ can coming. Kaya ako po'y nananalangin na lahat po tayong mga brothers and sisters ay makapagpatuloy po sa ating pong buhay Kristiyano hanggang sa muling pagbabalik po ni Jesucristo. Numbers chapter 14. Tingnan po natin sa mga bilang, chapter 14. Numbers 14 verse 24. Sa mga bilang po, chapter 14, verse 24. Verse 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin, ay dadalhin ko sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ng kanyang mga binhi. As you know well, among more than the 600,000 the Israelites who come out the land of Egypt, only two men, Joshua and Caleb, they were able to enter the land of Canaan. Kaya gaya po ng alam po ninyo, doon po sa 600,000 na mga katao, ng mga Israel po, na lumabas po doon sa Ehipto, tanging 2 tao lamang po yung nakapasok doon po sa lupain ng Kanaan. God said how much the Caleb was faithful. Kaya binanggit po ng Diyos kung gaano po naging tapat si Caleb sa Panginoon. Yeah, verse 24 says, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendant shall inherit it. Kaya sinabi po dito, ngunit ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin,
ay dadalhin ko sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ang kanyang mga binhi. God said, Caleb, he followed God fully. Kaya sinabi po ng Diyos, si Caleb po, siya po ay sumunod ng lubos sa akin. This means Caleb, he served the Lord with all his heart. Kaya ibig sabihin po, si Caleb po, pinaglingkuran po niya yung Diyos ng buong puso. Yeah. Nowadays, it is also same. Yeah. As the Samuel said, prepare your heart for the Lord and serve Him only. This is very important in our Christian life. Kaya gaya po na binanggit po ni Samuel na ito ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kaya ito po ay napakahalaga sa ating mga buhay Kristiyano. Let's go back to 1 Samuel chapter 7. Balikan po natin sa unang Samuel, chapter 7, verse 12. sa verse 12. Then Samuel took a stone and set it up between the Mizpah and the Shen, and then called its name Ebenezer, saying, Thus far the Lord has helped us. Kaya sinabi po dito sa verse 12, na magkagayoy kumuha si Samuel ang isang bato at inilagay sa pagitan ng Mizpah at ng Shen, tinawag ang pangalan nito na Ebenezer, sapagkat sinasabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Yeah. Meaning of the Ebenezer, thus far the Lord has helped us. Kaya ibig sabihin po ng Ebenezer, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. When we get the salvation, we were saved by the grace of God. Kaya nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po inaligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8, For by grace you have been saved through faith. Kaya doon po sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo inaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. If there was not the grace of God, we were not able to be saved. Kaya kung wala po yung biyaya ng Diyos, hindi po tayo maliligtas. And what about in our Christian life? While we are having a Christian life, also we experience the grace of God continuously. Kaya ganyan po sa ating mga buhay Kristiyano, patuloy po tayong nakaranas ng biyaya mula po sa Panginoon. Since we get salvation, until now, God is taking care of us and God is protecting us. Kaya mula po ng ating kaligtasan, yung Diyos po, siya po ay lagi nagpoprotekta sa atin at palagi niya tayong iniingatan. Whenever we study the Old Testament, we can receive important lessons. How God took care of the Israelites and also how God protected the Israelites. Kaya sa tuwing minamasdan po natin yung po sa lumang tipan, maunawaan po natin kung paano po iningatan ng Diyos yung mga Israelita. When the Israelites, they were staying in the wilderness for 40 years. Actually, if there was not the God's help, they could not be survived. Kaya doon po sa 40 taon, doon po sa ilang, kung wala po yung tulong ng Diyos, hindi po sila maliligtas. In the daytime, with the pillar of the cloud, and in the night, with the pillar of the fire, God protected the Israelites. Kaya sa tuwing umaga, andun po yung haliging ulap, at sa tuwing gabi naman po, andun po yung haliging apoy. Ito po yung pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita. Among the congregation of the Israelites, there was the God's protection. Kaya doon po sa pagtitipon ng mga Israelita, andun po yung proteksyon ng Panginoon. Nowadays, it is also same. When we abide in the church, we can be protected by the Lord. And also, we can experience much more God's grace. Kaya gayon din po, kapag mananatili po tayo sa iglesia, mararanasan po natin yung biyaya ng Diyos at tayo po ipoprotektahan ng Panginoon. Yeah. So, as a born-again Christian, we should look back the grace given by the Lord. Kaya bilang mga born-again Christian, kailangan po natin balikan yung biyaya na nagmula po sa Panginoon. Let's open our Bible. Numbers chapter 23. Kaya tingnan po natin sa mga bilang, chapter 23. Numbers, Bilang's chapter 23, verse 23. Mga bilang, chapter 23, verse 23. Okay, babasahin ko po. Tunay na walang engkanto laban sa Jacob, ni panghuhula laban sa Israel. Ngayon sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel, anong ginawa ng Diyos? Yeah, here, it must be said of Jacob and of the Israel, oh, what God has done. What God has done. Kaya sinabi po dito, tunay na walang engkanto laban sa Jacob, ngayon sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel, anong ginawa ng Diyos? I believe all of our brothers and sisters, they really get the salvation. Kaya ako po'y naniniwala na sa mga ating pong mga brothers and sisters, natanggap po nila yung kaligtasan. The truly born-again Christian, those who experience the grace of God, they know what God has done for us. Kaya doon po sa mga tunay na born-again Christian na nakaranas po ng biyaya ng Diyos, alam po nila kung gaano po kadakila yung ginawa ng Diyos. But Israelite,
although they experienced this, the grace of God and the wonders of God, but they forgot it. And then they left God. Ngunit sa mga Israelita po, kahit na naranasan po nila yung biyaya ng Diyos at yung mga himala ng Diyos, nagawa po nilang iwanan yung Diyos. Later, they worshiped the idols instead of God. Kalaunan po, pinaglingkuran po nila yung mga Diyos-Diyosan sa halip po na yung Diyos. What do you think of this? Kaya ano po sa palagay po ninyo? Nowadays, it is not different. Many born-again Christians, they testified. They are born again by the grace of God, by the love of God, but they left God and they left the church and then they are serving this world. Kaya ganyan po sa panahon po natin ngayon, marami pong tao na sinasabi nila na pagkatapos po ng kaligtasan, minamahal po nila yung Diyos, ngunit kalaunan, iniiwan po nila yung Diyos at umaalis po sila sa iglesia. If our salvation is really sure, if our faith is really sure, this our Christian life should be continued until the end. Kaya nga po, kung tunay po yung ating pong pananampalataya, yung ating pong buhay Kristiyano, ating po itong mapapagpatuloy hanggang sa huli. Deuteronomy chapter 32. Kaya tingnan po natin sa Deuteronomio chapter 32. Deuteronomy chapter 32 verse 6. Sa Deuteronomio po, chapter 32, verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ganyan ba ninyo gagantihan ang Panginoon o hangal at di matalinong bayan? Hindi ba siya ang iyong ama na lumalang sa iyo, kanyang nilalang ka at itinatag ka? Yeah, do you thus deal with the Lord, O foolish and unwise people? Is he not your father who brought you? Has he made you and then established you? Yeah. So, how do you thus deal with the Lord, or foolish? So Israelite, they left God and then they served the idols instead of the Lord. Ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon o hangal at di matalinong bayan? Kaya yung mga Israelita po, pinaglingkuran po nila yung mga Diyos-Diyosan sa halip po na yung Diyos. We also should check our Christian life, how we are serving the Lord. Kaya kailangan din po natin suriin yung ating po mga buhay Kristiyano kung paano po natin pinaglilingkuran yung Panginoon. If we really remember the grace of the Lord and the love of the Lord, we must serve the Lord more sincerely. Kaya kung talagang naalala natin yung biyaya ng Diyos at yung awa ng Panginoon, kailangan po natin paglingkuran yung Panginoon ng may katapatan. If you receive the grace of God, and then if you really experience much more grace of God, love of God, you will love the Lord more. Kaya kung talaga natanggap po ninyo yung biyaya ng Diyos at naranasan po ninyo yung biyaya ng Diyos, magagawa po ninyong masigit ang mahalin yung Panginoon. But if you think the love of God and grace of God is a small thing, you will also lightly estimate. Kaya kung iniisip po ninyo na yung pag-ibig ng Panginoon ay maliit lamang, ito po ay inyong wawalang kabuluhan. Some born-again Christian, they don't consider the works of the Lord. They don't have any interest in the works of the Lord. Yung iba pong mga born-again Christian, wala po silang pakialam sa gawain po ng Panginoon. Because they don't love the Lord. Dahil hindi po nila minamahal yung Panginoon. You may remember the testimony of the Peter. When Jesus Christ was resurrected, he appeared in front of the Peter and then asked the question, right? According to the John chapter 21. Kaya marahil alam po ninyo na yung na muling pagkabuhay po ni Jesucristo, nagpakita po siya kay Pedro at mayroon pong itanong si Jesus sa kanya. Son of Jonah, do you love me more than this? Anak ni Juan, minamahal mo ba ako higit sa mga ito? Peter answered, O Lord, you know that I love you. Kaya sumagot po si Pedro, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Yes, that was true. Through the testimony from his heart. That's why Peter, he followed Jesus Christ until the end, until he died. Kaya ito po yung tunay na patotoo ni Pedro sa kanya pong puso, kaya nagawa po niya sundin yung Panginoon hanggang sa huli, hanggang sa kamatayan. He was crucified upside down on the cross. Kaya siya po ipinako dun po sa krus ng pabaligtad. Yeah. He preached the gospel until the end and he martyred. At siya po, at pinangaral niya po yung ebanghelyo at siya po ay naging martir. But what about our brothers and sisters? We also experience the grace and the love of God, with other former Christians.
Kaya gayon din po sa atin, tayo pong mga born again Christian, natanggap po din po natin yung biyaya ng Diyos katulad po sa mga sinaunang Kristiyano. But some Christians, they don't live for the Lord. They only focused on their physical life. Ngunit yung ilang pong mga Kristiyano, hindi po sila namumuhay para sa Panginoon, sila lamang po ay namumuhay para sa kanilang sarili. Why? Is your salvation is different from the former sincere Christians? Bakit po? Naiiba po ba yung inyong kaligtasan mula dun sa mga sinaunang Kristiyano? If you are really saved, yes, you must serve the Lord more sincerely. Kaya kung talagang ikaw po iligtas, dapat po natin paglikuran yung Panginoon na may katapatan. We should remember, since we get salvation, until now, God was taking care of us and also God was protecting us. Kaya dapat po natin tandaan, mula po ng ating kaligtasan, yung Diyos po ay patuloy tayong pinoprotektahan at iniingatan. First Samuel chapter 7. Kaya tignan po natin sa unang Samuel, chapter 7. Verse 10. Dito po sa verse 10. Okay, babasahin ko po. Samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na sinusunog, lumapit ang mga Filisteo upang lumusob sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Filisteo at nilito sila. Sila'y nabuwal sa harap ng Israel. Yeah, when Israelite fight with the Philistine, God protected Israel. Kaya nung nakipaglaban po yung mga Israelita sa mga Filisteo, pinotektahan po ng Diyos yung mga Israelita. And verse 13, at dito po sa verse 13, 1 Samuel chapter 7 verse 13, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't nagapi ang mga Filisteo at hindi na muling pumasok sa nasasakupan ng Israel. Ang kamay ng Panginoon ay laban sa Filisteo sa lahat ng mga araw ni Samuel. Yeah. And the hand of the Lord was against the Philistine at all the days of Samuel. So God protected Israel, and God took care of the Israelites. Kaya yung Diyos po, pinatektahan niya po yung mga Israelita at kanya pong iningatan yung mga Israelita. Think about, there are some brothers and sisters who got the salvation 3 years ago, 5 years ago, or 10 years ago. Kaya pag-isipan po ninyo ito, yung mga brothers and sisters na nakatanggap ng kaligtasan, 3 taon na yung lumilipas, 5 taon na at 10 taon na yung lumilipas. But if there was not the protection of God, we could not be survived. Ngunit kung wala po yung protection ng Diyos, hindi po tayo maliligtas. The brother, when I was in Korea, some brother had a testimony. There was a car accident, and then his car was crashed. Kaya meron po ko narinig na patotoo mula po doon sa kapatid doon po sa Korean. Siya po ay na-aksidente at yung kanya pong kotse ay nawasak. But the brother, he hurt only a little, slightly. Ngunit yung brother po na iyon, siya po ay nasaktan lamang ng kakaunti. After that, he had a testimony. God protected me. That's why I was able to be survived. Kaya siya po ay nagkaroon ng patotoo na pinotektahan po siya ng Diyos, kaya nagawa po niya na maligtas. If God did not protect me, maybe I would be killed. Kung hindi ako pinotektahan ng Diyos, marahil ako ay mamamatay na. Yeah, you know, daily life, there are a lot of the possibility of so many kind of accident, and also so many kind of the critical disease like a cancer or some the high blood or many kind of the disease. Kaya ganyan po sa atin po ngayon, marahil po makaranas po tayo ng mga aksidente at malapit po tayo sa aksidente at makaranas po tayo ng mga malulubhang sakit. Yeah. I am still living and I am still serving the Lord because of God's protection. Kaya ngayon ako ay buhay pa rin at dahil po ito sa proteksyon ng Diyos. In the days of the Queen Mary in England, at that time there was a very severe persecution for the born-again Christians. Kaya doon po sa panahon ni Queen Mary, doon po sa England, nagkaroon po ng matinding pag-uusig doon po sa mga Kristiyano. So Queen Mary, she killed so many the truly born-again Christians. Kaya si Queen Mary po, pinagpapatay niya po yung mga tunay na born-again Christian. One day, the born-again Christian, he's running away, and then the soldiers, they are following to catch him. Kaya isang araw po, yung isa pong born-again Christian, siya po ay tumakas at siya po ay sinundan ng mga sundalo upang siya po ay hulihin. The Christian, he hid himself inside the cave.
Kaya yung Kristiyano po na iyon, siya po ay nagtago dun po sa ilalim ng kuweba. Inside the cave, there are several ways. But when he entered the entrance, the spider, he made the spider web and then covered it. Kaya meron pong ilang daan dun po sa loob ng kuweba, kaya nung po siya po ay pumasok dun po sa kuweba, gumawa po ng sapot yung pong kagamba. So, there are several entrances. So the soldiers thought, already there is a spider's web. So no one enter inside, right? And then other place, they check it, but there was no the Christian. Kaya marahil po, inakala po ng mga sundalo na dahil nandun po yung sapot ng gagamba, kaya dumaan po sila dun po sa ibang daan. This means even God to protect the born-again Christian using this small spider. Kaya ibig sabihin po, maging yung Diyos po, pinaprotektahan niya po yung Kristiyano na ito sa pamagitan po ng sapot ng gagamba. Yeah. We should know how God is taking care of us, how God is protecting us. Kaya dapat po nating malaman kung paano tayo pinaprotektahan ng Diyos at iniingatan ng Diyos. Job chapter 7. Kaya tingnan po natin sa Job chapter 7. Job chapter 7 verse 19. Sa Job po, chapter 7, verse 19. Okay, verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaano katagal mo akong hindi titingnan, ni babayaan ako nag-iisa, hanggang sa malunok ko ang aking laway. Here, how long will you not look away from me, and let me alone till I swallowed my saliva? So, even I swallow my saliva, the God is watching us, and also God is protecting us. Hanggang sa malunok ko ang aking laway, yung Diyos po, siya po ay nagmamasid sa atin at pinaprotektahan po tayo ng Diyos. Yeah. According to the Matthew chapter 10, verse 30, the very hairs of your head are all numbered. God is counting the numbers of all your hairs. Kaya maging doon po sa Mateo chapter 10, binanggit po doon na maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Yeah. Deuteronomy chapter 32. Tingnan po natin sa Deuteronomio chapter 32. Deuteronomy chapter 32, verse 10. Sa Deuteronomio po, chapter 32, verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang natagpuan siya sa isang ilang na lupain, at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang, kanyang pinaligiran siya, kanyang nilingap siya, kanyang iningatan siyang parang sarili niyang mga mata. He found him in a desert land and in the waterland, holding the wilderness. He enriched him. He encircled him, and then he instructed him. He kept him as the apple of his eye. So through this passage, also we can understand how God protected us. Kaya sa pamagitan din po ng talata na ito, maunawan po natin kung paano po tayo pinoprotektahan ng Diyos. So in our Christian life, if there is no God's protection, we cannot be survived. Kaya sa ating po mga buhay Kristiyano, kung wala po yung protection ng Diyos, hindi po natin magagawang maligtas. In the days of the Old Testament, as God protected Israelite, it is also same nowadays. God is protecting the truly born-again Christians. Kaya kung paano pong pinoprotektahan ng Diyos yung mga Israelita doon po sa lumang tipan, gayon din po sa panahon po natin ngayon, pinoprotektahan po ng Diyos yung mga tunay na born-again Christian. And also, one more thing, we should remember God's providence in our Christian life. At isa pa pong bagay, kinakailangan po natin malaman yung pong pag-iingat ng Diyos. Yeah, when we look back our Christian life, there was the God's providence. Kaya kung babalikan po natin yung ating pong buhay Kristiyano, makikita po natin yung pag-iingat ng Diyos. When we face some problems or difficulties, at that time we cannot understand what's the reason why God allowed this kind of the trials in my life. Kaya nga po nung nakaranas po tayo ng mga kahirapan, ng mga pagsubok sa ating pong mga buhay Kristiyano, na inaasahan po natin bakit ito nangyayari sa ating pong mga buhay. But later, as time goes on, you will come to know what's the reason why God allows such kind of the difficulties.
Ngunit kalaunan, malalaman po natin yung dahilan kung bakit pinapahintulutan ng Diyos yung mga kahirapan sa ating pong buhay. In case of Joseph also, he was sold by his brothers without reason. Kaya maging sa kaso po doon po sa buhay po ni Jose, siya po ibinenta ng kanyang mga kapatid doon po sa Ehipto. Maybe at the first time, he was not able to understand why I should become the slave of the Egypt. Marahil po sa unang pagkakataon, inakala po niya bakit po siya ibinenta ng kanyang mga kapatid doon po sa Ehipto. Why should I experience this kind of difficulties and hardships? Bakit ko kailangang maranasan yung mga ganitong kahirapan sa aking buhay? Nowadays, it is also same. When we experience such kind of difficulties, we cannot understand as of now. Kaya ganyan po sa ating pong mga buhay, hindi po natin maunawaan kung bakit nangyayari yung mga kahirapan sa ating pong mga buhay. But we should believe God's providence. Ngunit dapat po natin paniwalaan yung pag-iingat ng Diyos. Psalms 105. Tingnan po natin sa mga awit, 105. Verse 19. Sa verse 19 po. From verse 17 to verse 19. Simula po verse 17 hanggang 19. Okay, babasahin ko po. Siya ay nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila. Si Jose na ipinagbili bilang alipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga tanikala. Siya ay nilagyan ng kwelyo na bakal. Hanggang sa ang kanyang salita ay maganap, siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. Joseph, he believed the God's providence. That's why he was able to endure such kind of the trials and hardships. Kaya si Jose po, nagawa po niyang paniwalaan yung pag-iingat ng Diyos, kaya nagawa po niyang tiisin yung mga kahirapan sa kanya pong buhay. Joseph's brothers, they were afraid of the Joseph when they met the Joseph. Kaya yung mga kapatid po ni Jose, kinatakutan po nila si Jose nung kanila po siyang nakita. Because they sold the Joseph as a slave in Egypt. Dahil binenta po nila si Jose bilang alipin dun po sa Ehipto. But Joseph did not revenge his brothers because of their sin. Ngunit si Jose po, hindi po siya nagiganti sa kanya po mga kapatid dahil sa kanilang kasalanan. He forgave his brothers and he believed the God's providence. Pinatawad niya po yung kanyang mga kapatid at siya po'y naniwala sa pag-iingat ng Diyos. Genesis chapter 45. Tingnan po natin sa Genesis chapter 45. Verse 5. Sa verse 5 po. Genesis chapter 45 verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili sapagkat ako'y pinagbili ninyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. So Joseph, he forgave his brothers. And because he believed the God's providence, God allowed all this situation. Kaya si Jose po, siya po ay naniwala sa pag-iingat ng Diyos, pinatawad niya po yung kanyang mga kapatid, at kanya po nalaman na ito pinahintulutan ng Diyos. In our Christian life, it is also same. Sometimes we cannot understand the situation. But if we really believe the God's providence, we can endure such kind of difficulties and trials. Kaya ganyan po sa ating po mga buhay, hindi po natin maunawan kung bakit nagkakaroon tayo ng kahirapan, ngunit kung tayo po'y maniniwala sa pag-iingat ng Diyos, magagawa po natin tiisin yung mga kahirapan at mga pagsubok. And finally, we should remember one more thing. God will be with us forever. Kaya pinakahuli po, dapat po natin itong tandaan na yung Diyos, siya po ay sasamahan niyo po tayo magpakailanman. Meaning of the Ebenezer, thus far the Lord helped us. Kaya ibig sabihin po ng Ebenezer, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. So, from the beginning until now, God helped us and God guided us. Kaya po nung simula hanggang sa ngayon, tayo po ipatuloy na tinutulungan ng Diyos. This means God will be with us forever. Kaya ibig sabihin po nito na yung Diyos, siya po ay isa sa atin magpakailanman. Our Lord promised, right? According to the Matthew chapter 28 verse 20, go therefore make disciple all the nations, and teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always,
even to the end of the earth. Kaya nga po doon po sa Mateo chapter 28 verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yes, our Lord promised, I am with you always, even to the end of the age. Kaya pinangako po ng Diyos na ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yeah, we believe how much our Lord is sincere and faithful. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya tayo po ay naniniwala kung gaano po katapat yung Diyos, kaya si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. So, Joshua, when he became the second leader after the Moses, also God promised, I will be with you wherever you go. Kaya nga po si Josue, nung siya po ay naging leader, doon po nung pagkatapos po ni Moses, pinangako po ng Diyos na sa kanya na siya po ay iingatan. Yeah. Okay, let's open the Bible. Psalms 48, one more verse. Kaya tingnan po natin sa mga awit, 48. Verse 14. Sa verse 14. Psalms 48, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailan paman, siya'y magiging ating patnubay magpakailanman. Yeah. So, for this is God, our God forever and ever. He will be our guide even to death. So I really hope all the brothers and sisters will serve the Lord sincerely until the end. Kaya ako po yung maasa na ating po mga brothers and sisters, kayo po yung maglilingkod sa Panginoon na may katapatan hanggang sa huli. Today, we learned about this 1 Samuel chapter 7, verse 12. The Ebenezer. Thus far, the Lord has helped us. Kaya ngayon po napag-aralan po natin dito po sa unang Samuel chapter 7 sa verse 12, ito pong Ebenezer, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. If we really believe our God is really sincere and faithful, also we should be sincere and faithful to serve the Lord. Kaya kung tayo po ay naniniwala na yung Diyos po siya po ay tapat, dapat na tayo po ay maglingkod sa Kanya na may katapatan na atin po siyang paglingkuran. Okay, so as I said in the beginning, I will report the Bicol Church's visitation. Kaya gaya po na aking sinabi nung una, i-report ko po yung pong sitwasyon ng mga iglesia doon po sa Bicol. From last Wednesday, early morning 6 a.m. until Saturday, the 6 a.m. For 3 days, we have visited the 10 Bicol churches. Kaya simula po ng alas 6 ng umaga ng pong Miyerkules, kami po ay nagkaroon ng visitation doon po sa Bicol sa loob po na 3 araw. Kaluak, the Mission Branch, and Ginyangan, Lagay, Sipokot, Pildi, Ligao, Kamalik, Tambak, Naga. Yung Kalawag po, Ginyangan, Ragay, Sipokot, Pili, Ligao, Kamalik, Tamba, Naga, ito po yung mga mission branches. Yeah, 5 senior pastors and 1 evangelist and 1 church staff. Yung 5 senior pastors po at isang evangelist at isa pong church staff. So, as you know well, this is the Bicol region, the end of the Luzon. Kaya gaya po ng alam po ninyo, ito po yung Bicol region, ito po yung dulo ng Luzon. There are 15 churches in Bicol region and 7 mission branches. Kaya meron pong 15 churches din po sa Bicol region at meron pong 7 mission branches. But because of time, we were not able to visit all the churches, especially some churches in Ireland, like Catanduanes or Burias, and the end of the Bicol, the Sorsogon. Ngunit dahil po sa kulang na po yung oras, hindi po namin nagawang bisitahin yung po mga isla gaya po ng mga Catanduanes. So, first, the Kamalig Mission Branch. Kaya una po, yung Kamalig Mission Branch. You may know how the Kamalig Mission Branch was started. Marahil alam po ninyo kung paano po nagsimula yung pong mission branch doon po sa Kamalig. This is the gathering place. Actually, the Kamalig, the brothers and sisters, they are gathering in the house of the mother of the sister Rika. Kaya gaya po ng alam po ninyo, yung pong Kamalig Church, sila po ay nagtitipon doon po sa bahay po ni Sister, ina po ni Sister Rika. Yellow, she's the Sister Rika's mother. Kaya ito po yung nanay po ni Sister Rika. And you can see the Sister Christina who got the salvation in the Masville.
At dito po si Sister Christina na natanggap niyo po yung kaligtasan dito po sa Masville. So this is the the brothers and sisters of the Kaluwag Mission Branch. But we visited the Kaluwag Mission Branch in the Wednesday morning. So many brothers and sisters, they are working, so they are not able to join together. Kaya kami po bumisita doon po sa Kalawag Mission Branch noong pong umaga. Kaya marami pong brothers and sisters yung po nasa trabaho, kaya wala po sila noon. This is the Ginyangan Church. In recent, the evangelist GB, he was assigned in Ginyangan Church. Kaya ito po yung Ginayangan Church. Nandito po sa Evangelist GB. And next, in the evening, we visited the Takawayan Church. At yung sumunod na gabi naman po, binisita po namin yung Tagkawayan Church. So, yeah, we had a fellowship together. Kaya nagkaroon po kami ng fellowship ng magkakasama. And the next day, we visited the Lagay Church. At sumunod na araw naman po, binisita po namin yung Ragay Church. You may know how the Lagay Church was started. Brother Antoinette, the men's school leader, he evangelized his family and the relatives in his hometown, the Ragay. Marahil alam niyo po kung paano po nagsimula yung Ragay Church. Inimbitahan po ni Brother Anthony yung kanya po mga kapamilya dito po sa Ragay. This is the gathering place, but this area is very small and very hot. That's why they are going to construct a new gathering place in the middle of the place. Kaya ito pong building, ito po'y maliit at napakainit. Kaya gumagawa po sila ng panibagong building. Yeah. So this is the Lagay Church. Some members, not all the members. The evangelist Michael, he was assigned as a minister in the Lagay Church. Kaya si Evangelist Michael po, siya po yung evangelist dito po sa Ragay Church. When it was started, maybe around 30 members, but now I think more than the 65 members already. Kaya nung nagsimula po ito po nasa 30 lamang po ng mga members, ngunit ngayon po nasa 65 na po sila. And next, Sipoko Church. At sumunod po yung Sipoko Church. Yeah, Sipoko Church. Now the evangelist Felix, he was assigned in Sipoko Church. Kaya ngayon po yung evangelist po doon sa Evangelist Felix. Some members joined in the fellowship together. This is Sipoko Church. And next, the Pili Church. At sumunod naman po ay yung Pili Church. So it was Thursday. That's why Saturday only few members. Yeah, most of the members, they are working and they are in the school. That's why only the few members they join the fellowship together. Kaya karamihan po ay nasa trabaho at nasa eskwelahan. Kaya kakonti lamang po yung pong nakadalo. So in case of the Pili Church, when I was signed in Naga 2008, the end of the 2008, the Pili Mission Branch was started. So in the Bicol region, this is the second church after the Naga Church. Kaya doon po sa Bicol region, ito pong Pili Church, ito po yung naging ikalawang iglesia doon po sa Bicol region. So now the Pastor Jojo is assigned in the Pili Church. Kaya yung pastor po dito sa Pili Church, si Pastor Jojo po. And next, the Ligao Church. At sumunod po yung Ligao Church. You know how the Ligao Church was started? Alam niyo po kung paano po nagsimula yung pong Ligao Church. When I was in Naga, 2000, I think it was 2009 or 2010, I called Deaconess Josie because her hometown is Ligao. She wanted to also evangelize our family members and relatives. That's why we conducted Bible seminar. After that, in Ligao, the small gathering was started. I think it was 2010. Kaya nung ako pa nasa Naga Church pa, sinama ko po si Deaconess Josie upang magkaroon po ng Bible seminar at dito po nagsimula yung pong Ligao Church. But now, Ligao Church came to have more than 200 members.
Kaya ngayon po nasa 200 members na po, yun po doon po sa Ligaw Church. And I would like to show this choir member. Actually, it is only half the choir members. They are more than 20, but there are only the 10 choir members, brothers and sisters. They prepared a special song. Actually, the recording is not, the quality is not good, but in the place, it was much better. Yeah, the harmony and the voice were really nice. They are singing very well. There are so many, the young adult group, high school, the brothers and sisters, they are very active. Yeah, this is Ligao Church. 2, 3. Yeah. And next, Kamalik Church. You may know how the Kamalik Church also started. Marahil alam din po ninyo kung paano po nagsimula yung pong Kamalik Church.
Evangelist Vincente, before he became the evangelist, when was in the our cell group leader in Masville, he wanted to evangelize his family members. Kaya bago po maging evangelist, si Evangelist Vicente, siya po ay nag-imbita ng kanya pong mga kapamilya dito po sa Kamalig. It was 2018 before the pandemic. Kaya ito po yung 2018 bago po yung pandemic. He evangelized his family and his relatives. That's why the many people, they were saved and then started the gathering around 30. Kaya in-evangelize siya po yung kanya pong mga kapamilya at nagkaroon na po ng mga pagtitipon doon at nasa 13 na po yung mga members. Here, the T-shirts, he's the father of the evangelist Vincente. Kaya yung nakaitim po dito na t-shirt, ito po yung tatay ni Evangelist Vicente. So now the evangelist Richard, he is assigned in the Kamalig Church. Kaya si Evangelist Richard po, siya po yung naka-assign dito po sa Kamalig Church. 1, 2, 3. And next, Tambak Church. At sumunod naman po yung Tambak Church. Tambak Church, there are a lot of the senior citizens. But many members, they were not able to join, but some members, they joined in this fellowship. So this is Tambak Church. Now the Tambak Church is assigned by the Evangelist Mario. Kaya doon po sa Tambak Church, ang naka-assign po doon ay si Evangelist Mario. And next, the Naga Church. This is the last church where we visited. At huli po yung Naga Church, ito po yung huli po namin binisita. It is not a gathering, but many brothers and sisters, they joined, although it is not Sunday or Wednesday. Hindi po ito yung araw, hindi po ito yung pagdalo. Ngunit marami pong brothers and sisters yung pong lumahok. And also there are many young adult group brothers and sisters. This is the Naga Church choir. They also prepared a special song. Amen.
So, as for me, it was a very special opportunity to visit Bicol churches. Although I was not able to visit all the churches and mission branches, but we had a lot of the fellowship with the brothers and sisters. Kaya para po sa akin, ito po yung napakahalagang pagkakataon na makabisita po kami dun po sa Bicol Churches, kahit na hindi ko po nabisita yung lahat po ng iglesia, ngunit ito po yung napakagandang pagkakataon sa akin. I was able to observe how the Holy Spirit works strongly in our church. Kaya nagawa ko pong makita kung paano po kumikilos yung Espiritu Santo sa ating po mga iglesia. Yeah. 2008, there was only the one church in Bicol region, Naga Church, was started. But now, the 15 churches and 7 mission branches in Bicol region. Kaya noong 2008 po, tanging yung Naga Church lamang po yung pong iglesia, ngunit ngayon po, nasa 15 churches na po at nasa 7 mission branches. Yeah. So, please remember Bicol churches also, and please pray, brothers and sisters in Bicol region. Kaya pakiusap, patuloy niyo pong ipanalangin niyo po mga brothers and sisters dun po sa Bicol region. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa pagkakataon po nito na kami po ay makapakinig ng iyong pong salita. Today, we learned about God of the Ebenezer, according to the 1 Samuel chapter 7. Kaya ngayon po napag-aralan po namin yung Diyos po ni Ebenezer na doon po sa unang Samuel chapter 7. Since we get salvation, we remember how God protected us and also how God is taking care of us. Kaya mula po ng aming kaligtasan, alam po namin kung paano po kami patuloy na iningatan ng Diyos at pinaprotektahan ng Diyos. We believe God is always with us. Naniniwala po kami na yung Diyos ay palagi pong nasa amin. So let us trust in the Lord and let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Kaya nawa magpatuloy po kami sa Panginoon, magtiwala lamang po kami sa Panginoon at magpatuloy po kami sa aming pong buhay hanggang sa muling pagbabalik po ni Jesucristo. And also we share the visitation of the Bicol churches. At naipahayag din po namin yung pong mga visitation doon po sa Bicol churches. We really give thanks to the Lord. By the grace of the Lord, Bicol churches is growing continuously. And also they are preaching the gospel diligently. Kaya kami po yung magbibigay ng pasasalamat sa Panginoon dahil yung Bicol churches po ay patuloy na lumalago at pinapangarap po yung Ebanghelyo. And also we are praying for the incoming the ministers, the retreat from this Thursday. At dinadalangin din po namin yung paparating po na ministers retreat sa darating po na Webes. Please send us more sincere and faithful the brothers who can be used by God as an instrument of gospel. Kaya pakiusap, magsugo ka po ng mga tapat na mga brothers na kaya pong ipangaral ng Ebanghelyo ng may katapangan. Especially, please give the more wisdom and strength to the ministers who are preaching the gospel here in the Philippines. Kaya pakiusap, bigyan rin po ng kalakasan at ng karunungan yung mga ministers na nangangaral ng Ebanghelyo dito po sa Pilipinas. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming pong dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen.